Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan na mga tumutulong sa ating simbahan. Ngayon din ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya ay makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulungkot ka sa akin na ulo ko ay langisan.
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ng napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw at nakalalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay niyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at abusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung kayo po ay bibigyan ng superpower, ano po ito? Anong gusto niyo at bakit? Let me guess. Siguro yung superpower na magiging napakabilis ninyo para madali niyong patakasan ang mga pinagkakautangan ninyo. Siguro yung superpower na nababasa ninyo ang isip ng tao para alam ninyo kung kailan kayo niloloko ng asawa niyo o ng anak ninyo. Siguro yung superpower na nakapagpapahinto ng oras o panahon para magawa ninyo kung ano ang gawain na gusto pa ninyo. Well, ano pa man yan, sigurado ko na ito po ay gagamitin natin para sa ating pansariling kapakanan, para hangaan tayo, para pagaanin ang buhay natin. Ang Diyos po, ang ating Panginoon po ay hindi ganyan. Hindi lamang po isa ang kanyang kapangyarihan. Marami, sapagkat Diyos siyang talaga. Kahit ano, magagawa niya. Pero kailanman, hindi ito ginamit ni Kristo para sa sarili niya. Hindi niya ginamit para hangaan lang siya. Hindi niya ginamit para pagaanin ang buhay niya. Sapagkat ang lahat ng mga milagro ginawa niya, isa lang talaga ang layunin. Ang tayo'y sumampalataya sa Kanya. Kaugnay nito, narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagkahabag ni Kristo sa mga tao. Kaya siya gumawa ng milagro. Totoong mahabagin si Jesus. Totoong wala nang mas
mapagmahal kaysa sa Kanya. Pero, let me tell you, na gumawa rin siya ng maraming mga milagro, hindi lang para tulungan ang mga nangangailangan. Sapagkat mayroong mas matinding purpose ang mga milagro kaysa dito. At yun nga po, ay upang sumampalataya sa Kanya ang tao. And so indeed, nagpagaling siya ng bulag. Pero sinabi rin niya ang kahalagahan ng paghahanap at pagkakita sa katotohanan. Nagpagaling siya ng ketongin, but he also spoke about spiritual cleansing. Nagpagaling siya ng bingi, pero pinahalagahan din niya at sinabi sa tao ang pakikinig sa salita niya. Bumuhay siya ng patay, pero ito'y upang i-emphasize ang kanyang muling pagkabuhay. At sa ating ebanghelyo ngayon, yes, nagpakain siya ng napakaraming mga tao sa pamamagitan ng kaunting tinapay. Pero later on, ipapahayag niya kasi ang kanyang sarili bilang tinapay na nagbibigay buhay. And so, maliwanag ang purpose ng lahat ng mga milagrong ginawa ni Kristo upang sumampalataya tayo. Mahalaga pong mag-gets natin itong katotohanan na ito upang hindi tayo magaya sa mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, particular na sa ating narinig na ebanghelyo. Alam po ba ninyo na ito'y pangalawang beses na pala ng pagpapakain ni Kristo ng libu-libong mga tao? Sapagkat sa naunang chapter 14, ito po chapter 15, nagpakain na rin po siya ng mas marami pang mga tao. Sa chapter 14, bago ito, nagpakain na po siya ng 5,000 mga tao. Puwera pang mga babae. Puwera pang mga bata. Dito po, 4,000 lang. So di hamak na mas marami yung una kesa sa mga pinakain niya ngayon sa konteksto ng ating ebanghelyo. Ang punto ko ay, kung yung una pa lang ay nagdulot na sa kanila ng pananampalataya, di sanay nang sinabi ni Kristo sa kanila, nahabag ako sa mga taong ito sa 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makakain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan. Di sanay ang naging response sana nila, ay hindi po problema yan. Ba't niyo po problemahin yan, Panginoon? Nandito naman ngayon. Kung yung ang 5,000 nitong nakaraan lang, pinakain nyo, lahat na busog. May take home pa, may mga sumobra pa. Chicken lang ito, 4,000 lang ito Di ba dapat ganun ang naging response nila? Pero hindi Anong sabi nila? Saan po tayo kukuha rito ng tinapay para makasapat sa ganyang karaming tao? Ang dali naman nilang makalimot, or should I say, hindi talaga sila sumampalataya. Yan po ang problema. Kapag ang naidulot sa atin ng mga milagro o ng mga biyayang tinatanggap natin mula sa Diyos ay paghanga lang at hindi talaga pagsampalataya. Sige nga po, ilang beses na kaya tayong humanga sa Diyos? Ilang beses na kaya tayong na-amaze sa Diyos, namangha sa Diyos tulad ng mga tao sa Ebanghelyo ngayon? Yung after receiving a great blessing, napatingin tayo sa langit at nasabi natin, iba ka talaga, napaka-powerful mo talaga, napaka-mapagmahal mo talaga. Baka marami na. Pero bakit sa moment na maka-encounter uli tayo ng problema, nandoon na uli ang pagdududa. Natatandaan ko po dati, medyo matagal na ito, wala pa ako sa social media. Magkakasal ako ng aking best friend sa Zamboanga, kaya tinanggap ko kasi best friend ko. Ang problema, hindi naman kasi ko sanay na nagta-travel lang mag-isa. So kahit domestic lang, naligaw pa ako ng terminal. Syunga-syunga. Kaya pagdating ko, gate ba yun? Ayun, sarado na. At very strict, hindi na raw po pwedeng talaga. Minutes na lang ang eroplano ay lilipad na. Nakiusap ako. Kasi baka walang magkasal sa kaibigan ko. Ang naging dahilan ba ay ang kasyungahan ko. Medyo naawa naman, and thankful ako sa isang personal sa NAEA. Sabi niya, Father, subukan natin, pero hindi ito sigurado Hindi pa po nangyari ito. Pakiusapan po natin.
So ang nangyari, takbo dito, takbo doon. Nag-coaster kami. Habang sakay ng coaster, nagdarasal talaga ako. Awa ko sa may bulsa ko yung rosaryo ko. And I won't forget how I concluded my prayer during that time. Kasi sabi ko, Lord, pag natuloy ako, iba ka talaga. Iba ka talaga. To cut the story short, natuloy ako. Nakapag-travel ako. Kaya ito'y isang napakalaking, para sa akin, napakalaking milagro. Unfortunately, ngayon ko lang uli naalala ito. Ngayon lang, habang pinagninilayan ko yung Ebanghelyo sa araw na ito. Kung bakit hindi ko ito magawang balik-balikan kapag meron akong mga problemang naranasan para sabihin sa sarili ko, ang Diyos ay maaasahan. Sigurado po ako na mas marami kayong dihamak na mas matitinding karanasan kesa dito. Sigurado ko pong mas marami kayong dihamak na mas malalaking milagrong naranasan. Kaya lang ang tanong, bakit po nakakalimutan yata natin ito? Nakakalimutan natin kasi kapag mayroon na tayong ibang mga problema, nandun na ang pagdududa natin, ang kalungkutan natin, ang labis na pag-aalala natin. Nagiging makakalimutin lang bala talaga tayo? O ang totoo ay hindi talaga tayo in the first place sumampalataya sa Kanya? Kasi kung noon pa man sumampalataya na tayo, hindi tayo hindi tayo magdududa. Ano pa man ang problemang maranasan natin sa kasalukuyan. Sapagkat ang Diyos ay hindi naman nagbabago. Hindi siya nagbabago sa Kanyang kapangyarihan. Lahat kaya niyang gawin. At hindi siya nagbabago sa Kanyang pagmamahal sa atin. Lahat ay gagawin niya para sa kabutihan natin. But we have to believe Him sapagkat hindi naman po siya mauobligang gumawa ng milagro para lamang pahangain tayo. Manapa kung sasampalataya tayo, marami tayong maranasang milagro. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa Hindi ako magdududa. ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang Pumikit tayo, samo ko. Panginoon, patawad hindi lamang sa aming pagiging makalimutin sa mga blessings na binibigay mo sa amin, kundi sa kakulangan namin ng pananampalataya. Para bang ang daming pang dapat patunayan upang kami ay magtiwala lang. Hindi na sapagkat yung ginawa mong kamatayan at pagsagi para sa amin, sobra-sobra na kung paniniwalaan lamang namin, mas lalakas ang loob namin sapagkat sabi nga ni San Pablo, o sabi nga ng banal na kasulatan, kung ang buhay mo ay nagawa mong ibigay sa amin, wala kang hindi kakayaning ibigay para sa kabutihan namin. Panginoon, ito po sana ay mapanghawakan namin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah!
Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi Kanya sinamahan hanggang sa puntong ito ng buhay mo para papayaan lang. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. God is the same yesterday, today, and forever. Siya magbabago sa Kanyang kapangyarihan, lalo na sa Kanyang pagmamahal. Kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mas patibayin mo ang iyong pananampalataya. Kung lalapit kay Jesus, unti-unti, maayos yan. Malalampasan mo yan. Hindi iba ang problemang yan sa mga problema mo ng nakaraan. Kahit mas malaki, kahit mas matindihan, dahil ang Diyos ay laging maaasahan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Laan na alay sa iyong palad, buhay namit pagsisikap, huwag nawang adlangan ang aming kakulangan, handog namin sa iyo lamang. Kapuri-puri ka po, o naming mahal, o Diyos na langit at sangkalupaan, basbasan at lingapin buhay namin laan. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naibas sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisaan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal, kakilalang yumao. Gayun din ang mga walang nakaalaala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang Ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Ilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niya nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Sampalatayanan natin siya habang sinasabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Maliban sa pag-ibig mo, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muli ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muli ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama.
Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatiling naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo na nagiging dahilan para makatulong po tayo ng marami at malaki sa ibang mga parokya, chapels, at mga institusyon at individual. Salamat po. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.